Meron po dito tanong si Brother Patrick Gonzales. Ano ang stand ng SDA sa plan of redemption? Ito ba ay tapos na nang mamatay si Kristo? John 19:30. Paano i-connect ito sa Revelation 16:17, 22:11 to 12? Na ayon sa LGT, ito daw ang final plan of redemption. Mayroon parang first plan at may final plan, ganon. Basahin muna natin yung Juan 19:30. Lahat ng mga talata dyan, tingnan natin. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yan. So, ando yung stand ng SDA sa plan of redemption, ito ba ay tapos na nang mamatay si Kristo? Tapos, sabi niya, paano i-connect ito sa Revelation 16:17? Sige. Sabi diyan, at ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan nagsasabi na gawa na. So, paano i-connect ng Brother Gomer? Maganda yung tanong ni Brother Patrick, no? Ayon na sa LGT, ito na yung final plan of redemption, yung lumabas sa sanktuaryo. 22 verse 11 to 12. Ang liko ay magpapaliko na. Close of probation ito. At ang marumi ay magpapakarumi pa. At ang matuwid ay magpapakatuwid pa. At ang banal ay magpapakabanal pa. Sa 12, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So ayon daw sa LGT, ay ito yung final plan of redemption. So, anong masasabi mo dito, Brother Gomer? Kasi, kaya nga meron silang ganon dahil nga may pag-asa pa na manalo si Satanas. Pero sa Biblia kasi at sa atin pong mga Adventist, tandaan nyo yung LGT, hindi po yan teaching ng church, ng Seventh Adventist Church. Teaching yan ng ilang miyembro ng Seventh Adventist, pero hindi po yan teaching ng church. Ayan. Sa turo ng Seventh Adventist Church, ay ano ba yung plan of tinatawag na redemption? Hindi pa ba ito nangyayari? Kasi doon pa raw yung mangyayari sa paglumabas at dumating na si Kristo. Kasi kasama yan, ako'y madaling pumaparito. Brother Gomer. Well, kung plan of redemption kasi, Brother Johnson, ang pag-uusapan, ay tapos na talaga yung plan of redemption nung mamatay ang ating Panginoon. Kasi yun talaga yung pinaka-culmination ng redemption. Ibig sabihin nung plano ng redemption, kaya nga sabi ng ating Panginoon ay, it is finished. Ang ibig sabihin doon, idineklara ng ating Panginoon doon na tapos na ang plano ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Ngayon, dahil natapos na yung pagliligtas ng Diyos sa tao, ay ito ay ibinibigay sa tao, ino-offer. Yun ang dapat nating maintindihan. At yung pagbibigay ng Diyos ng palugit para yung kaligtasan na kanyang ginawa, na natapos na doon sa cross, of course, hindi naman palaging, kasi nga ang sabi ng ating Panginoon doon sa Genesis 6, tingnan po ninyo, ang talata ay 3. Bagamat ginawa ng Diyos ang kaligtasan at ito ay kanyang ini-offer sa lahat, no? Ang sabi nga kasi dito, at sinabi ng Panginoon, ng aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman. So ang ibig sabihin, Brother Johnson, bagamat ginawa ng Diyos yung kaligtasan at ito'y ini-offer sa tao, kaya nga, yung ibanghelyo na yun na ginawa ng ating Panginoon, yung plan of redemption na tinapos ni Kristo, yun ang ipinapangaral sa mga tao upang ang mga tao ay magkaroon ng pagkakataon na ito ay tanggapin. Paano tatanggapin? Tingnan po ninyo mga kapatid. Sa Marcos 1, ang talata ay 15. Ano ang sabi dyan ng ating Panginoon? Umpisa natin sa 14 para mas maganda. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Ito kasi yung ito yung ginawa ng Panginoon Yung ebanghelyo, yung kaligtasan. Paano ito matatanggap? Sabi diyan, verse 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. At ang panawagan, kayo'y mangagsisi at
magsisampalataya sa Ebanghelyo. Nakita po ninyo, ito yung ino-offer ng Diyos. Pagkatapos na mabuhay na maguli ng ating Panginoon, ganun pa rin. Tingnan po ninyo sa Lucas. Sa 24, talatay 46 hanggang 47. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo, magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. Tuloy. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. So ito yung purpose, ito yung kaibahan nung it is finished dyan sa Juan 19:30, doon sa it is done. Ano yung it is done? Tapos na yung pagbibigay ng Diyos ng palugit sa mga tao. Okay? Para tanggapin yung kaligtasan na tinapos niya doon sa cross ng Kalbaryo. Ay, kung mamaliin po natin yung ganong sistema, mali. Nasasabihin hindi pa tapos ang plan of redemption doon sa cross. Hindi, tapos na. Ang ginagawa ngayon, ino-offer ng Diyos, inaalok. Ano sabi doon sa ikalawang Pedro 3? Tingnan po ninyo. Ang sabi doon ay ganito. Kasi nga, nangako ang Diyos na siya'y babalik, Brother Johnson, di ba? Ngayon, dahil nga sa, isipin mo, 2,000 years ago, nangako na ang Diyos na babalik na 2,000 years ago, nangako na babalik siya. 2,000 years. Gaano nakatagal? Kaya ang sabi ng Apostol Pedro dito, tingnan po ninyo. Verse 4, o sa 3 muna, sa 3. Na maalaman muna ito, na sa mga huling araw, ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Verse 4, ano sabi? At magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito. Sapagkat buhat ng araw na nangatulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ng paglalang. Verse 5. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tuloy, nasa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Binanggit niya pa yung kay Noe. Verse 7, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom ng mga paglipol sa mga taong masama. Verse 8, datapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ito po kasi yun mga kapatid may pangako kasi ang Diyos na siya ay babalik. Ang tanong ay bakit hindi pa siya bumabalik? Dahil wala pang last generation? Yun kasi ang problema doon, Brother Johnson Ang sabi ng ating Panginoon, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat magsipagsisi. Yan ang rason mga kapatid. Ang problema, doon sa Apokalipsis na basa natin, talagang ang mga tao matitigas ang ulo. Ayaw magsisi. Yun ang sinasabi doon ng ating Panginoon, it is done. Tapos na. Ano yung tapos na? Tapos na yung pagbibigay ng Diyos ng palugit para tanggapin yung kaligtasan na kanyang tinapos doon sa cross. Yan ho ang maliwanag dyan mga kapatid. Pagdating ng panahon na yun, na idideklara ng Diyos na it is done, yung palugit na ibinigay niya sa mahabang panahon, para ang mga tao ay magsisi at magbalik loob sa kanya at ayaw, wala nang magagawa ang Diyos. Yun po yun. Pero yung plan of redemption tapos na. Ang ginagawa lang ngayon ay ipinapangaral itong ebanghelyo na ito. Kaya nga sabi doon sa Mateo 24:14, ano sabi? At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan ho, mga kapatid, ang kahulugan po niyan. Ang ibig sabihin, ipapangaral ang ebanghelyo. Bakit? Para lahat ng mga tao magkaroon ng pagkakataon na tanggapin yung kaligtasan na tinapos ni Kristo doon sa krus. Napakasimple. Kasi nga, kaya nandun sa sanctuaryo ngayon, pag may tumanggap
magsisisi sa kasalanan, siya yung tagapamagitan sa Ama. Kaya nga, pag umalis ng ating Panginoon doon sa sanctuary, hindi ka na pwede magsisi. Ito yung ipinapangaral ngayon, yung pagsisisi, yung manumbalik sa Diyos. Tanggapin yung kaligtasan na kanyang ginawa, na kanyang tinapos. Ay kung hindi pa tapos, paano yan? Ano ang sasampalatayanan mo ngayon? Kulang? Yung partial na salvation na hindi pa tapos? Ay, malabo yatang aral yan. Hindi yata katanggap-tanggap na inaalok mo sa akin yung salvation, yung kaligtasan, pero hindi pa pala tapos. Kulang pa pala. Ano pa ngayon ang hindi tapos? Pag hindi mo tinanggap yung kaligtasan na inaalok, pag hindi ka nagbalik loob sa Diyos, ikaw ang tapos. Yun ang dapat nating maintindihan dyan, Brother Johnson. Ang problema kasi yan, ang totoo niyan talaga, ay yung kaisipan na si Satanas hindi patalo. Kaya nga sabi ko nga saan sa Biblia na si Satanas hindi patalo? Anong talata? At saan sa sulat ni Mrs. White na si Satanas hindi patalo? Magpakita man sila ng isang quotation man lang ni Ellen White, Brother Johnson, na si Satanas hindi patalo. Kasi yun ang pinangangalandakan ng LGT. Through them, sabi niya, through them, he defeats Satan. Lalabas, hindi pa nga talo si Satanas. Kasi ang totally natatalo sa kanya, yung last generation. Ay ano ba namang kalukuhang aral yan? Sasabihin mong hindi patalo si Satanas at ang tatalo sa kanya finally ay yung last generation. Meron ba dyan sa Biblia? Wala. Ano sabi ng ating Panginoon? 16:33. Juan 16:33. Ano sabi ng Panginoon? Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kabigatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Sino bang representative ng sanglibutan? Di si Satanas. Talo na nga Talunan na ho si Satanas, mga kapatid. Wala na ho siyang kapag-asa. Nag-aantay na lang siya ng total destruction niya. Ay para sabihin ng last generation, hindi, kami ang tatalo. Kayong bahala. Kung sinasabi nila na sila yung tatalo, hindi na ako sasama sa kanila, Brother Joseph. Kasi tinalo na ng Panginoon yan. Aking dinaig. Hindi naman sinabi ng Panginoon, partial lang yung sa akin, first witness lang yung sa akin. Kailangan pa ng second witness, yung last generation, para matalo si Satanas. Anong kapayapaan natin yun, Brother Joseph, kung si Satanas hindi pa pala talo? Naku naman. Kaya nga sabi ko nga, yan ang dapat nilang, yan ang dapat nilang maintindihan. Saan? Pinulat ni Ellen White na si Satanas hindi pa totally talo. At saan sa Biblia naman na hindi pa siya talo? Doon nga sa Apocalypse, ibinulid nga sa impyerno yung diablo. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, saan ang picture ng hindi pa talo si Satanas sa Biblia? Wala Meron bang, ano ba ito tawag dito? Parang provision sa Biblia na si Satanas mananalo pa. May pag-asa pang manalo. Doon sa libro ni Andreas Pag hindi nagtagumpay daw yung last generation, talo ang Diyos Ayan ang problema dyan. Kaya yung plan of redemption, tapos na. Anong ginagawa ng ating Panginoon ngayon? Ayun, yung nasa unang, basahan niyo natin, 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Pwede nang bumalik ang Panginoon anytime, Brother Johnson. Pwede na. Kaso, ang sabi niya rito, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Ang ibig sabihin, talagang ang ating Panginoon ay nagtitiis. Unang Timoteo 2:4, ano sabi niya? Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya lang talaga, Brother Johnson, sabi nga doon sa Genesis, ulitin nga natin, hindi makikipagpunyagi ang Diyos sa tao magpakailanman. Ang ibig sabihin, hindi magiging forever na nasa sanctuary ang ating Panginoon. Yan ang dapat nating maintindihan. Ipapangaral ang Ebanghelyo, bagamat gusto ng Diyos na maligtas ang mga tao. Ayaw Ano ba gagawa ng Panginoon doon? Yun yung sinabi niya, it is done. Bagamat yung tinig na yun napakalungkot. Pero hanggang dun na lang talaga yun, mga kapatid. Yung provision na ibinigay ng Diyos para tanggapin yung kaligtasan na kanyang tinapos dun sa cross. Wala Yun talaga ang ibig sabihin po noon. Kaya nga, pag sinabi niyo ang matuwid, magpapakatuwid pa, kasi sinilyuhan niya na yung mga, yung mga sumampalataya at yung mga tunay na tumanggap. At yun naman talagang ayaw, yun na, yung mga liko, magpapakaliko. Kasi nga, wala na hindi ka na magsisisi. Kaya nga yung mga natatakan ng hayop, nung buhusan ng 7 salot salit na magsisi sinumpa pa ang Diyos Basahin niyo sa Apokalipsis sa 16. Yung mga tumanggap doon sa tatak ng hayop,
Sa halip na magsisi, nung makaranas sila ng 7 salot, abay, pinupusong ang Diyos eh. Sinusumpa. Yan ang dapat nating maintindihan po dyan sa Apokalipsis na yung sinabi ng Panginoon na it is done. Wala na. Kumbaga yung kaligtasan na ino-offer niya, ni-reject. Ano sabi ng Hebreo? Tingnan po ninyo sa Hebreo. Sa Gis, ang talata ay 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Tuloy, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ito yung kapalaran ng mga tumanggi, Brother Johnson. Yung mga tumanggi sa panawagan ng Diyos, niyurakan nila yung anak ng Diyos. Winalang bahala, winalang kwenta at inalipusta din nila yung panawagan ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Yan po yung ibig sabihin ng Apokalipsis na it is done. Ibig sabihin wala na, tapos na talaga, ayaw talaga nila. Yan ang dapat nating maintindihan dyan. Pero yung plan of redemption, sakros tapos na yun. Ang hinahanap at ang hinihintay ng Diyos ngayon, yung mga tatanggap pa. Kung meron pang tatanggap. Kaya nga habang may pag-asa pa, tanggapin natin ang kaligtasan na inaalok ng ating Panginoon. Kasi pag yan ay tinanggihan natin, darating ang panahon, wala na, Brother Johnson. Kumbaga sabi nga yung offer is while the supply lasts. Habang nandyan yung offer, kailangan tanggapin po natin. Yan po yun. Hindi ho plan of redemption ang tawag dyan. Okay? Brother Johnson. Meron po akong gustong basahin po dito. Ito po ay galing sa Spirit of Prophecy sa 1 SM page 287, paragraph 1. Ang sabi po dito, the insult to the Creator moved the indignation of the Son of God to rebuke and dismiss him. Satan had flattered himself in his first temptation that he had so well concealed his true character and purposes that Christ did not recognize him as the fallen rebel chief whom he had conquered and expelled from heaven. So, ang ibig pong sabihin dito ni Satanas, mga kapatid, yung salitang Satan had flattered himself. Ibig sabihin ay akala ni Satanas, nagkamali si Satanas na yung unang tuksong ginawa niya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi siya na-recognize na isa ay yung nagrebelde doon sa langit. Inisip ni Satanas na matagumpay niyang maikukubli ang kanyang tunay na identity sa pamagitan ng pagkukunyari bilang isang mabuting nilalang na nagbibigay ng payo. Pero ang totoo ay kilala siya ng ating Panginoon. Hindi siya nakaligtas. So yung pagkikilala ni Kristo sa kanya bilang fallen rebel chief ay alam ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa karugtong, the words of dismissal from Christ get 3 hands Satan, evidence that he was known from the first and that all his deceptive arts had been unsuccessful upon the Son of God. Satan knew that if Jesus should die to redeem man, ayan mga kapatid, Satan knew that if Jesus should die to redeem man, his power must end after a season, and he would be destroyed. Therefore, it was his studied plan to prevent, if possible, the completion of the great work which had been commenced by the Son of God. Sabi dyan, if the plan of man's redemption should fail, he would retain the kingdom which he then claimed. If he should succeed, he flattered himself that he would reign in opposition to the God of heaven. So, makikita natin dito mga kapatid na yung pagpalayas ng ating Panginoon sa kay Satanas ay nagpapatunay na nakilala siya. At ang sabi diyan at ng kanyang mga mapanlinglang na pamamaraan ay hindi nagtagumpay laban sa ating Panginoon. Bakit daw? Alam ni Satanas na kung si Kristo ay mamamatay upang tubusin ang tao. Yun yung plan of redemption. Ang kanyang kapangyarihan ay dapat magwakas. Ang ganda, Therefore, sabi diyan, Satan knew that if Jesus should die to redeem man, his power must end
after the season, and he would be destroyed. Therefore, it was his studied plan to prevent, kaya tinutokso niya para hindi matupad. Kasi alam niya na pag namatay si Kristo, tapos na siya. The completion of the great work which had been commenced by the Son of God. If the plan of man's redemption should fail, yan, he would retain. So kung hindi magtatagumpay o hindi makumpleto yung dakilang gawain na sinimula ng Panginoong Yesus, kung mabigo yung plano ng pagtubos sa tao, mapapanatili niyang ang kaharian na inaangkin niya dito sa lupa. So, ibig sabihin, malaking event po talaga yung kamatayan ng ating Panginoon. Well, kung hindi natin kasi napakinggan yung video ng LGT, pero kung ang tinutukoy naman niya, Brother Gomer, yung pinakadulo ng fulfillment ng plan of redemption, siyempre yung pagkuha na sa mga maliligtas sa pagdating ng Panginoon. Pero yung plan per se, yung plano, pagkatagal naman ng plano, parang ganito, nagplano ka, gagawa ng bahay. Bago mo pasimulan, tapos na yung plano. So, ang ginagawa na lang, kino-construction, tapos na yung plano doon. Hindi naman nangangahulugan na natapos yung plano nung tapos na yung bahay. Tapos na yung plano. So, yung pinaka-completion ng plano, sa ibang anyo, kumbaga, ito yung plano. Yan, tapos na. Yung plano. Pero yung plano, nagawa na ng Panginoon. Bago pa nga siya namatay, sabi sa Apokalipsis, pinatay niya yung kordero bago itatag ang sanglibutan. Tapos na po yung plano. So, yung ginagawa na lang po ngayon, mga kapatid, is ito po yung epekto ng plan of redemption, at yung pinakadulo po nito, yung kukunin na yung Panginoon ng mga maliligtas, hindi ibig sabihin, doon pa lamang matatapos yung plan of redemption. So, kung ang ibig sabihin ng LGT doon is yung pagkuha ng mga tinubos na naging bunga ng redemption, pwede yun, Brother Gomer. Kasi hindi natin mission na pakinggan. Mahirap din kasi kung ano talaga yung pagkakapaliwanag nila doon. Gusto kong i-share ito, Brother Johnson. Sige. Para doon sa mga nagsasabi na si Satanas ay hindi pa raw talo. Tingnan po ninyo ito, mga kapatid. At kayo na humatol, Sa Biblia, binasa na po natin. Ang sabi ng Panginoon, dinaig ko ang sanglibutan. Sabi niya. Sa SOP naman, tingnan natin kung ano naman ang sinasabi ni Ellen White. 3 quotation lang itong babasahin ko. Siguro na sobra-sobra na ito. 3 to eh. Tingnan po ninyo babasahin ko na lang. Ito po ay nasa Desire of Ages, Brother Johnson. Chapter 79 ng Desire of Ages. Ano sabi rito? Ayan. Christ did not yield up his life till he had accomplished the work which he came to do. And with his parting breath, he exclaimed, "It is finished." John 19:30. The battle had been won. His right hand in his holy arm had gotten him the victory. As a conqueror, he planted his banner on the eternal height. Was there not joy among the angels? Sabi dyan, all heaven triumphed in the Savior's victory. Anong nakalagay dito? Satan. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Satan was defeated and knew that his kingdom was lost. Ewan ko kung defeated ito ba ay malabo. Defeated nga eh. Satan was defeated and knew that his kingdom was lost. Si Satanas nga, Brother Johnson, alam niyang wala na eh. Yung problema, yung sa libro ni Andresen, i-rematch pa siya eh. Yan yung sabi ko eh. Minamali daw natin eh. Minamali. Pinakita na nga natin nandun sa libro. Yan yung minamali. Hindi minamali. Talagang mali. Dito maliwanag, Satan was defeated. Tapos sasabihin ng libro, through them, yun ang banat dun eh. Through them, mananalo daw ang Diyos at matatalo si Satanas. Di ba? Ito pa. Taas natin. Sabi rito, dito ko umpisahan. Ayan. Tingnan po ninyo If the law could be changed, man might have been saved without the sacrifice of Christ. But the fact that it was necessary for Christ to give his life for the fallen race proves that the law of God will not release the sinner from its claim upon him. It is demonstrated that the wages of sin is death. When Christ died, ito na naman. Ano nakalagay? When Christ died, the destruction of Satan was made certain.
13 pala eh. Ay, ito ba'y malabo, mga kapatid? Sasabihin natin na hindi patalo si Satanas at kailangan pa yung last generation para totally matalo si Satanas? Malabo ang aral yan, mga kapatid. Kalabo-labuan. Eh, mandaraya kasi si Satanas eh. Oh, ito pa. Ito. Ayan. Ano sabi? Oh, ano nakalagay dyan? The death of Christ upon the cross made sure Sure na pala eh. the destruction of him who has the power of death, who was the originator of sin. Nakita niyo yan, mga kapatid? Tapos sabi niya, hindi patalo si Satanas. Kailangan pa ang last generation. Ay malabo ho yan, mga kapatid. Ang sabi nga ng ating Panginoon, dinaig ko ang sanglibutan. Ano pa ba ang kulang doon? Oh, kaya nga, ang sabi niya, dahil dinaig niya ang sanglibutan, mayroon tayong kapayapaan. Ay kung si Satanas pala hindi patalo, ay ano na? Ang sabi nga ni Apostol Santiago oh, pasakop kayo sa Diyos, di ba? At magsisalangsang kayo sa dyablo at siya tatakas sa inyo. Eh wala ang kalaban-laban si Satanas eh. Dahil alam niya, talo na talaga siya. Yun ang dapat nating maintindihan dyan. Okay? So, yung magsasabi na hindi patalo si Satanas, eh kayo, bahala kayo, ilaban. Gusto nyong ilaban pa si Satanas, di nasa sa inyo yan. Pero ito, maliwanag ito, hindi matututulan ito, Brother Johnson. Ano ang reference ni Ellen White? Yan 1930. John 1930. It is finished. Kaya tama yung binasa mo. Nung namatay ang ating Panginoon, Satan was defeated and knew that his kingdom was lost. Wala na hong rematch yan. At hindi ko kailangan ng last generation dyan. Wag nang ipilit, Brother Johnson. Okay, sige.